Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ruel Consuegra at shoutout kay Jimbo Apan TV. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Hari ng mga hayop, ngunit, ang batong unggoy ay hindi nagkasundo. Kahit na magrebelde ang 4 na dragon, sa tingin mo kaya nilang sirain ang aking ganap na kaharian? Malamig na sabi ni Little White. Nang marinig ito, namutla ang batong unggoy, hari ng mga hayop, ang pagsabog kanina lang. Ang pagsabog sa kuweba kanina ay naging pagsabog na dulot ng pagkasira ng absolute field. Hindi nakakagulat, sa oras na iyon, ang lahat ng mga hayop ay biglang nakaramdam ng isang uri ng gulat. Ngayon lang, naisip nila na ang kanilang pag-aalala ay kalabisan. Ngayon, ito ay talagang isang uri ng telepathy. Nasira ang absolute field, na nangangahulugan din na ang pinakamalakas na welga ng hari ng mga hayop ay nawala ang epekto nito. Kahit totoo, mahirap para sa kanya na tanggapin. Dahil ang taong ito ay hindi umaatake sa harap ng kanyang sarili, paano makukumbansi ang 4 na gwardya at ang hari ng mga hayop? Stone Monkey hindi maintindihan. Hindi niya alam. Minsan ang mga bagay ay nagkataon lang. Gusto niyang lumaban ng husto. Ang Aaron ay hindi talaga kalaban, ngunit ang 4 na dragon ay inaapi lamang ni Linlong, at ang pag-atake ng espiritu ng Beast King ay hindi wasto sa Aaron. Bato unggoy kahit sa tuliro, muling ayaw, ngunit sa harap ng utos ng hari, ano ang magagawa niya? Dahan-daang lumuhad ang batong unggoy na hindi makasuway sa utos ng hari, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsuway, tingnan ang bagong hari. Para sa reinkarnasyon ng bagong hari ng mga hayop, libong taon nang nagsumikap ang Stone Monkey sa kagubatan ng mga hayop, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa isang surot ng taon na lagi niyang minamaliit. Ito ay tulad ng paglipat ng mga brick sa loob ng 10,000 taon, para lamang makita ang iyong sarili na nagtatayo ng mga bahay para sa iba. Sa pagtingin sa lahat ng mga hayop na lumuluhod ng magkasama, ang Aaron ay medyo nasa sabik. Sobrang exciting ang eksena. Bumangon ka na. Huminga ng malalim si Han at sinubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Kakabangon lang ng 10,000 hayop, nalaman na lang na nakaluhod pa rin sa lupa ang batong unggoy sa mga oras na ito, at agad na lumuhad ang lahat ng mga hayop. Lahat ng hayop ay nakikinig sa utos. Mula ngayon, ang bagong hari ng mga hayop ay ang aking Panginoong Aaron. Kung hindi mo susundin ang Aaron, lalabag ka sa utos ng hari ng mga hayop. Walang amnestia para sa pagpatay sa kanya. Nakita din ni Xiaobai na mali ang sitwasyon, sa oras na ito mabilis malamig na boses tagay. Sa oras na ito, sa harap ng mga hayop, ito ang tunay na kapangyarihan ng hayop na nakakalat, hari ng mundo. Oo, 10,000 hayop ang sabay-sabay na sumisigaw, ngunit sa gulat ni Aaron, 10,000 hayop ay hindi pa rin bumabangon. Stone Monkey, halika dito. Sinabi ni Aaron sa oras na ito. Ang unggoy na bato ay labis na nasisiyahan sa kasalukuyang eksena at sinabing may paghamak, ano? Papatayin ba ako ng bagong halimaw na hari? Alam ng Stone Monkey na ngayon lang nasugatan si Aaron, at nilason pa niya ang babaeng kapareho niya ng kasarian. Ngayon ang Aaron ay biglang nagbago sa hari ng mga hayop. Normal na hilingin sa kanya na ayusin ang mga account sa hinaharap. What, do you think I dare not? Malamig na sabi ni Aaron. Pwede mo ba akong patayin? Bato unggoy disdains ang paraan. Medyo nanlamig ang mga mata ni Aaron. Naging ice sword siya at inilagay sa leeg ng batong unggoy. Tumawa ang batong unggoy. Wala dito ang hari ng mga hayop. Siya ang namamahala sa lahat ng mga hayop. Naniniwala siya na siya ang master ng meritorious service.
Hindi madaling patayin siya. Pinakalma ng haring hayop ang kanyang galit. Bagamat may mga pagkakamali si Shi Changlao, lagi niyang dinudurog ang kanyang puso para sa mga hayop sa kagubatan ng mga hayop. Walang merito, ngunit mayroon ding kahirapan. Tama, noong naluklak ang hari ng mga hayop, dapat ay isang masayang pangyayari. Magiging malaking pagpatay ba? Haha, matagal na nating sinabi na ang tao at hayop ay hindi magkapareho, at dapat magkaiba ang kanilang mga puso. Sa ilalim ng entablado, lahat ng mga hayop ay galit, nagmamakaawa para sa awa at nang-aabuso. Sa oras na ito, ang Stone Monkey ay tumingin kay Aaron ng may pagmamalaki, at ang kanyang mga mata ay puno ng provocation. Mukhang malamig ang Aaron. Guro, ang unggoy na bato ay ang nakatatanda sa kagubatan ng mga hayop. Kung papatayin mo siya, natatakot akong magdulot ito ng hindi kinakailangang sindek. Pinayuhan din ni Xiaobai sa oras na ito. Ito ba? Aaron isang malamig na ugong, kamay up kutsilyo pagkahulog, isang tibak pagkatapos ay pinutol. Biglang, batong unggoy ang tumakip sa kanyang leeg, patuloy na dugo mula sa sugat sa kanyang leeg spray, ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang nakatingin sa Aaron. Ikaw, Stone Monkey shocked, hindi niya naisip, Aaron talagang maglakas loob na gawin ito sa iyong sarili. Hindi ba niya alam ang mangyayari kung magpakamatay siya? Sino ang naglakas loob na lumipat? Aaron hiwa tapusin, pagkatapos ay kaagad malamig na boses na tungkol sa kaguluhan ng hayop galit boses ng inumin. May hawak siyang mahabang espada. Ang kanyang mukha ay nagyelo at ang kanyang mga mata ay mamamatay tao. Para sa isang sandali, siya ay labis na nagpakatanga at nabigla sa lahat ng mga hayop. Umuungol. Sa oras na ito, mabilis na tumayo si Linlong sa tabi ng Aaron at umuungal. Ang dragon ay umuungal sa loob ng 9 na araw at umuungal sa kalangitan. Lumilipad din sa ere ang 4 na dragon. Sa tuktok ng ulo ni Aaron, Zhang Close Dance Teeth. Para sa isang oras, Aaron 5 dragon katawan proteksyon, nakamamatay. Ang batong unggoy ay umaasa sa kanyang posisyon at kapangyarihan, at labis na walang galang sa hari. Sino man ba sa inyo ang susunod sa kanya upang mag-alsa? Malamig na sigaw ni Aaron. 100 oras ay tumingin sa bawat isa, whispered, para sa isang oras ay hindi maglakas loob na lumapit. Ang batong unggoy ay hindi gustong magulat, at tumingin siya sa mga hayop sa ilalim ng entablado. Nang malapit na siyang tumunog, sinabi ni Aaron na may malamig na ngiti, dahil ayaw niyang magrebelde, mabuti iyon. Sa pagkakataong ito, gumawa kami ng malaking kontribusyon sa proteksyon ng Panginoon, kaya gagantimpalaan ko lahat mamaya, pipiliin ko ulit ang matanda sa unggoy na bato. Pagkalabas ng mga salita, sabay-sabay na lumuhad ang mga hayop at sumigaw ng mahabang buhay sa hari. Ang batong unggoy ay tumingin sa mga hayop sa takot, at ang kanyang mukha ay kasing kulay abo. Alam niyang tapos na ang sitwasyon. Han 3,000 na ito unang pumatay bato unggoy liway, at pagkatapos ay sa oras na may mga nakatatanda posisyon at gantimpala sa isang sampal sa isang epekto ng asukal, ganap na hayaan ang hayop ministro. Bato unggoy ikinalulungkot, ang katawan ay mahina bumulong-bulong pabalik, alam niya, siya ay nabigo. Hindi niya dapat hamanin ang autoridad ng Aaron, o hamakin ang isang maliit na tao, kung hindi siya mawawala sa kanyang posisyon bilang isang elder, kahit na ang kanyang sariling buhay ay maliligtas. Nakakatawang isipin, maging ang hari ng mga hayop ay masunurin na sumunod sa kanya. Bilang isang matanda, ano ang mabuti para sa kanya? Ngunit sa mundong ito, may panghihinayang bang gamot na ibebenta, biglang nahulog ang malaking katawan ng unggoy ni Bang Stone, nabahiran ng dugo ang damo sa ilalim ng kanyang mga paa, sa ayaw at panghihinayang, nahulog siya sa harap ng Aaron. Walang magawang umiling si Han Sanchen. Noong una, gusto niyang hanapin si Shihao para pagalingin si Qin Shuang. Kung tutuusin, nanakit siya ng mga tao, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay kailangang maghanap ng kamatayan. Kung hindi niya papatayin si Li Wei, hindi gustong pamunuan ni Han Sanchen ang kawan, kahit na gusto niyang umalis dito, halos imposible. Ngunit patayin mo ito, ano ang dapat gawin ni Qin Shuang? 3,000, ang lason ng Qin Shuang ay inatake. Ang unggoy na bato ay patay na ngayon, sa palagay ko mas mabuting lumabas tayo ng mabilis at hanapin ang nihilist na magliligtas sa kanya, kung hindi, mabuti.
Tumango si Aaron at tumingin kay Qin Shuang, na naging kulay ube na. Nang kargahin na sana niya si Qin Shuang sa kanyang likod, sumugod siya sa labas ng Beast Forest. Ang mga bukol sa daan, kasabay ng pagtakbo ni Aaron, humantong sa pagbagsak ng araw at paglaho mula sa mga dahon ng bahagyang iminulat ni Qin Shuang ang kanyang mga mata at tumingin sa determinado at gwapong mukha ni Aaron, pawis na parang ulan, ngunit tumakbo pa rin siya palabas ng kagubatan na nakatalikod. Napangiti si Qin Shuang. Ang kanyang magandang labi ay mapatla at tuyo. Alam niyang matatapos na ang buhay niya. Huminto ang Aaron. Sa harap niya, may naaninag na pader. Aaron ay dahan-daang ibababa ni Qin Shuang, at pagkatapos ay sumugod siya upang subukan, isang dampilang, ay isang malaking kakaibang puwersa na direktang lumipad, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa. Magmadali upang makakuha ng up mula sa lupa, Aaron ay hindi nagmamalasakit sa kanyang sakit, muli pumili upang sumugod patungo sa hadlang. Bang! Isa pang tunog. Ang Aaron ay lumipad pa sa pagkakataong ito. Nabasag ng kanyang katawan ang isang malaking puno at tumigil. Bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Puff! Nagspray ito sa buong lupa. 3,000, ikaw. Okay ka lang. Nang makitang ganito ang Aaron, nahihirapang sumigaw si Qin Shuang sa kanya. Dahil medyo malakas ang pagsasalita niya, matinding sakit lang ang nararamdaman niya sa katawan, at dahan-daang umaagos ang itim na dugo sa gilid ng bibig niya. Elder Marshall Sister, sumugod ang Aaron. Elder Marshall Sister, okay ka lang. Mapait na umiling si Qin Shuang at pilit na ngumiti, ito ang selyo ng nihilismo. Hindi tayo makakalabas. Kung hindi ka makalabas, kailangan mong lumabas. Kailangan kong maghanap ng magliligtas sa iyo. Mariing umiling si Han Sanchen. Ang selyo ng nihilismo, maliban kung ang 7 matanda ay nagtutulungan, walang makakalag nito. Mayroon ka bang lakas ng 7 matatanda? Napangiti si Qin Shuang. Alam ni Aaron na hindi niya ginawa, kaya sinabi niya na may pagkakasala. Kahit na hindi, ilalabas kita kung hindi. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka pupunta sa hayop, gubat, at hindi ka malalagay sa panganib. At, nagkaroon ng pagkakataon ang batong unggoy na iligtas ka, ngunit ako, pinatay ko siya. 3,000, kung hindi natin papatayin ang unggoy na bato, gawin mo sa tingin mo makakarating pa tayo dito ng buhay. Qin Shuang daw. Tumango si Aaron. Tama na. Bahagyang ngumiti si Qin Shuang, at mas lalong namutla ang kanyang mukha dahil sa kakulangan sa ginhawa sa kanyang katawan, tsaka, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Mayroon akong pagkamakasarili upang dalhin ka sa Baywalan. Magsisimula na ang patimpalak sa pasukan. Gusto ko ring pumunta sa Baywalan para mahuli ang isang kulay dilaw na alagang hayop. Gusto ko ito ay puno ng apoy at matangkad na mga balahibo. Sayang. Sayang hindi ko na ito makita. Panipi, 3,000, ay pangako mo sa akin na magkakaroon ka ng magandang buhay. Ang espadang ito ay para sa iyo. Natapos si Qin Shuang, na may huling banal na kahulugan, ang ice sword na naging kawalan ay lumitaw sa orihinal nitong hugis. Malinaw ang katawan ng espada, tanging may magandang frost word sa hawakan. Ayoko, mahigpit na umiling si Aaron, hindi ka mamamatay, habang nabubuhay ako, hindi kita hahayaang mamatay. Ito ay hindi pag-ibig, ngunit pagkakasala. Alam ni Aaron na kung hindi papansinin ni Qin Shuang ang kanyang sarili, sa kanyang kakayahan, maaari niyang piliin na talikuran ang kanyang sarili at tumakas kapag nakilala niya ang malaking Pegasus. Pero hindi niya ginawa. Mas alam ni Aaron na ang kapigatian sa pagkakataong ito ay nagpapaunawa sa kanya na si Qin Shuang minsan ay tila hindi pala kaibigan, ngunit mismong si Aaron ang dumating sa mundo at nakilala ang unang tunay na tao. Paano niya makikita si Qin Shuang na mamatay sa harap niya? Isipin ito, Aaron ang buong tao ay mabangis na tumayo, patungo sa barrier na direktang tumama. Minsan, 2 beses, 3 beses. Hindi man malinaw kung ilang beses nataman ng Aaron ang kanyang ulo at dugo, kahit ang pagtayo ay problema na, ngunit nanginginig pa rin siya at malakas na umaalalay, paulit-ulit na nabangga ang harang. Pagtingin kay Aaron, puno ng emosyon. Ang mga mata ni Qin Shuang. Hindi niya inaasahan na paulit-ulit natatama ang Aaron sa barrier para sa kanya. Bagamat siya ay isang alipin lamang, siya ang unang tao na tumayo para sa kanyang sarili. Kahit na ang kanyang puso ay nasira ng lason, ngunit ito ay puno ng Aaron sa kanyang init.
Xinchuang magandang kanang mata, isang luhang marahan sa pisngi, tumulo pababa. Tama na. Nang ang Aaron ay napuno ng dugo at nagsuka ng dugo sa kanyang bibig, ngunit kailangan pa rin niyang umakyat sa harang, sa wakas ay hindi nakatiis si Xiaobai. Hindi mo ba siya gustong iligtas? Mayroon akong paraan na bamulong si Xiaobai. Tanging ang pangungusap na ito, hayaang huminto si Aaron, puno ng pag-asa na nakatingin sa kanya. Una sa lahat, ang hari ng mga hayop ay hindi malambot ang puso. Ako, ayoko lang makilala ang isang master, at pagkatapos ay mamamatay ang aking amo. Bulong ni Xiaobai, bagamat ang lason ng unggoy na bato ay hindi malulutas, kung minsan ay hindi ito kailangang lutasin. Ano, ang ibig sabihin nito? Si Aaron ay hindi gustong lumingon sa isang tabi. Ikaw, Xiaobai ay hindi nakaimik, tingnan ang Aaron at tumigil, ito lamang ang sinabi, tulungan siyang ipanganak na muli. Aaron kaagad hindi komportable ngiti, kung balak mong patuloy na sabihin ito, pagkatapos ay mas mabuting mamatay ako. Ikaw, si Xiaobai ay 10,000 damong putik na kabayo sa kanyang puso. Ganyan ba kawalanjiya ang tao? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.